Ang anino sa likod ng pinto. Sa isang maliit na baryo nakatira si Liza kasama ang kanyang matandang ina. Luma na at sira-sira ang kanilang bahay at madalas ay naririnig ni Liza ang mga kakaibang kaluskos tuwing hating gabi. "Ma, may naririnig ka ba kagabi? Parang may naglalakad sa sala," tanong ni Liza. Umiling lang ang kanyang ina. "Baka daga lang yun, anak. Matulog ka na." Ngunit gabi-gabi naroon ang parehong tunog. Mga yapak, mahina pero mabigat at tila dumadaan mismo sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto. Hanggang isang gabi, nagpasya si Liza na magpuyat. Eksaktong 12:00, muling narinig ang yapak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita ang isang aninong nakatalikod. Matangkad ito, mahaba ang buhok at tila nakatitig sa dingding. Nang lumingon ang anino, wala itong mukha. Muntik nang mapasigaw si Liza, ngunit mabilis siyang nakabalik sa kwarto at isinara ang pinto. Kinabukasan, kinuwento niya sa kanyang ina ang nakita. Ngunit imbes na magulat, malamig ang tinig ng kanyang ina. "Anak, wala tayong sala. Matagal nang nakasemento yon. Pader na ang nandoon." Nanlamig si Liza, ngunit mas lalo siyang kinilabutan nang makita ang ina dahil wala itong mukha.